Magandang araw po sa inyong lahat. Narito muli ang pinakabagong ulat panahon tungkol sa binabantayan nating low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao ngayong Miyerkules, January 14, 2026. Batay sa pinakabagong satellite na imahe na nakuha ng ating mga tekniko, mas malakas na ang pag-unlad ng sistema na ito. Mula sa simpleng pagtitipon ng mga ulap ay lumago na ito upang nagdulot na magkakalat ng pag-ulan sa maraming bahagi ng Mindanao, lalo na sa probinsya sa timog at silangang bahagi ng rehiyon. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaramdam ng epekto ng LPA na sa kasalukuyan ay bahagyang bumagal at paggalaw. Ngunit, hindi po natin maaaring baliwalain ang posibilidad na muli itong magbilis at mas lumapit pa sa mainland ng Mindanao na inaasahang magdudulot pa ng mas matintinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Kapag ang LPA na ito ay ganap ng makabuo sa sariling bilis ng hangin at istruktura bilang isang bagyo, ito ay ipapangalan po natin ng Bagyong Ada. Kasunod ito sa mga pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng bagyo na ipinaprubahan ng Pag-asa para sa taong 2026. Napansin na rin po natin na ang makabuluhang paglakas ng sentro ng pag-ulan ng masamang panahon kung saan mas malinaw na nakikita ang pagbuo ng mga kalat ng ulap at mabibigat na bahagi ng sistema na maaaring magdulot ng malakas na hangin at pag-ulan kapag ito ay naging ganap ng bagyo. Bukod pa rito, ang paglapit ng LPA ay hindi lamang nakakaapekto sa Mindanao, kundi napapalakas din ang epekto ng isang pang-weather disturbance na kilalang bilang shoreline. Sa kasalukuyan, umaabot na ang mga ulap at pag-ulan sa buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa makatuwid, lubos po nating ipinapaalala sa ating mga kababayan na magsimula na sa paghahanda. Dahil hindi lamang ang LPA ang maaaring magdulot ng abala, kundi pati na rin ang pagkakaugnay nito sa ibang sistema tulad ng shoreline at ang pagtuloy na paglakas ng hanging amihan na nagdadala ng malamig at mahalumigmig na hangin mula sa hilagang bahagi ng bansa. Batay sa ating mga modelo at pagtataya ng panahon, habang patuloy na lumilipat ang LPA patungo sa lupain ng Mindanao, maaari itong patuloy na lumalakas habang ito ay nasa tabing dagat ng silangang karagatan. Ang mga unang lugar na maaaring maramdaman ang mas matitinding epekto nito ay ang mga probinsya ng Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte, mga lugar na dating nakaranas ng mga pagbaha at pagpuho ng lupa dahil sa biglang pag-ulan. Ayon sa ating mga mapa at modelo, posibleng maglandfall ang Bagyong Ada sa baybayin ng Surigao del Norte at Dinagat Island sa susunod na 24 hanggang 36 na oras. Pagkatapos ay lilipat ito pakanuran patungo sa mga probinsya ng Leyte at Bilera. Pagkatapos ng paglampas sa Leyte, inaasahang baybayin na naman ang Bagyong Ada ang mga probinsya ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, kung saan maaaring magdulot ito ng malakas na hangin at matagal na pag-ulan. Pagkaraan noon, ang bagyo ay maaaring magpatuloy ng paggalaw pakanluran patungo sa Bicol Region, kung saan maaaring maapektuhan ang mga probinsya ng Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Ang mga lugar na ito ay kilala sa pagiging madaling maapektuhan ng mga bagyo dahil sa kanilang geographical na lokasyon. Kaya, hinihikayat po natin ang mga lokal na pamahalaan na maghanda ng mga tulad ng pagkain, tubig, gamot at mga dilatang pagkain na tumatagal ng ilang araw.
Ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pananampalataya ng isang magiging sandata natin para malampasan ang anumang hamon na dadalhin ng bagyong ito. Rehiyon ng Luzon, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kasama dito ang mga probinsya ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Aurora, at Nueva Vizcaya, pati na rin ang Batanes at Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may katamtamang hanggang malakas na pagulan, dulot ng paglakas ng hanging amihan na nagdadala ng mahalumigmig na hangin mula sa Pacific Ocean. Maaring may mga pagkakataon din ng pagbuhos ng ulan na maaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubundaking lugar. Timog Luzon at Bicol Region, ang mga lugar ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Laguna at Batangas ay makakaranas na maulap na kalangitan na may pagkakataong magkaroon ng pag-ulan. Ang epekto ng hanging amihan at ang pagpapalapit ng Bagyong Ada ay nagdudulot ng dagdag na kahalumigmigan sa mga lugar na ito. Iba pang bahagi ng Luzon, kabilang dito ang Ilocos Region, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan, ngunit mababa ang tsansa ng pag-ulan, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Mindoro na maaaring makaranas ng katamtamang pag-ulan dahil sa lokal na pag-init ng lupa at pagkakaugnay ng hanging amihan. Mahalagang paalala, kung kailangan lumabas ng bahay, laging dalhin ang payong, kaputi at anumang proteksyon laban sa biglang pag-ulan. Iwasan din po natin ang paglalakbay sa mga daanan na madalas na bumabaha. At kung kailangan lulusong sa tubig baha, magsuot po tayo ng buta para maiwasan mga sakit tulad ng leptospirosis na maaaring makuha sa maruming tubig. Tandaan, hindi na iwasan na pagkakalapit sa mga sirang kable ng kuryente at mga bagay na maaaring mahulog dahil sa hangin. Rehiyon ng Visayas. Ang halos buong Visayas ay magkakaranas ng unti-unting pagpapabuti sa panahon. Ngunit ngayong araw ay maaaring may mga thunderstorm na mangyari sa ilang bahagi ng rehiyon, lalo na sa Eastern Visayas at Central Visayas. Ito ay dulot ng pagkakaugnay ng hanging amihan at ang weather system na si Sherline na nagdudulot ng pagtitipon ng mga ulap na maaaring magdulot ng biglaang pag-ulan at kidlat. Ang mga lugar tulad ng Cebu, Bohol, Leyte, at Samar ay dapat na mananatiling alerto dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Palawan, ang buong probinsya ng Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pagkakataong magkaroon ng thunderstorm, lalo na sa gabi. Ang epekto ng hanging amihan at ang LPE na nasa Mindanao ay matadala ng kahalumigmigan ng lugar na ito, kaya hinikayat ang mga mamayan na mag-ingat sa biglaang pag-ulan. Mindanao, ang mga rehiyon ng Caraga, Davao, Sorsogon, Zamboanga Peninsula at Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng patuloy na pag-ulan ngayong araw mula sa katamtaman hanggang malakas na lakas. Ang LPE at Sherline ay nagdudulot ng malaking bahagi ng mga ulap na ito na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Samantala, ang mga Northern Mindanao pati na rin ang mga isla ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at Sarangani ay makakaranas din ng mga ulap na kalangitan na may pag-ulan. Lubos po natin ipinapaalala sa mga kababayan natin sa Mindanao na manatiling updated sa mga ulat panahon at sundin ang mga babala na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Panahon sa karagatan.
Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Ngunit, inasahan pa rin po natin ang mga mataas na alon na umaabot sa 2 hanggang 3.5 metro ang taas ng mga baybayin sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay dulot ng paglakas ng hanging amihan, ang LPA na maaaring maging bagto o ada, at ang weather system na si Shoreline. Ang mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng mga motor, bangka at fishing boat ay lubos na pinapayuhan na huwag munang lumabas ng dagat dahil ang mga mataas na alon ay mapanganib at maaaring magdulot ng pagkakahulog o pagkasira ng mga sasakyan. Ang mga operator ng malalaking barko naman ay pinapayuhan na mag-ingat at iwasan ang mga lugar na may matitinding alon. Mga karagdagang paalala na dapat nating gawin. Bukod sa mga karaniwang paghahanda tulad ng pag-iimbak ng pagkain at tubig, hinikayat din po natin ang mga kababayan na itago ang mga mahalagang gamit at dokumento sa mataas na lugar para hindi maabot ng tubig baha. Ihanda ang emergency kit na may lamang baterya, flashlight, first aid kit at radyo na maaaring tumakbo sa baterya. Makipag-ugnayan sa lokal na tanggulang bayan o mga otoridad para malaman ang mga ligtas na lugar kung sakaling kailangan tumikas. Ang kaligtasan po natin na pinakamahalaga, kaya hinihiling po natin na lahat tayo ay maging responsible at handa sa anumang posibleng pangyayari. Ito na po ang buong detalye na ating pinakabagong ulat panahon ngayong araw. Ingat po tayong lahat at manatiling ligtas. Magtulungan tayo at mananalig tayo sa Diyos. Maraming salamat at God bless us all.